Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, pinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan, ikaw lang, O Alleluia, pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia, pinupuri ka namin. Isang pagpapalaing umaga po sa ating lahat, Blessed Church, at sa ating mga online viewers. Kamusta na po kayo? I hope, by God's grace, lahat po tayo ay nasa maayos na kalagayan sa kabila po ng pandemic na ito na nangyayari sa ating bansa at sa ating mundo. Share ko lang po, nung mga nakaraang araw po kasi, nung dalawa po namin sa ating Bible chat group na na-extend po yung GCQ hanggang June 15. Isa po sa ating mga kapatid na nag-comment, sabi po niya, kailan kaya ito matatapos? Kailan nga kaya? Marahil po, ito po yung tanong ng karamihan. Pero one thing is for sure po, God has His own reason and His purpose kung bakit po tinanong niyang mangyari po ang mga ito. At tayo po, bilang kanyang mga anak,
Ang kailangan po natin ay tayo po ay manangan sa Kanya. Tayo po ay patuloy na talagang sa Kanya po ay magtiwala at manatili po tayo sa ating Panginoon. Dahil batid naman po natin na our God is a sovereign God. Amen? At He is powerful and everything is in His control. At sa kabila po na mga pagsubok at mga kapighatian na ating pong nararanasan, yung ating pong future, yung ating pong life is secured sa kamay po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa John 10:20-19, no one can snatch us in the hands of our God. Amen? And our soul is forever saved through Jesus Christ. Amen? Pakikuha po yung ating mga Bible at basahin po natin yung nasa Psalm 91 verse 1 to 2. Okay na po? Psalm 91 verse 1 to 2. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Amen. Sana po tayo lahat ay talagang ganun po yung ating stand. Talagang yun po ay ating pag-declare na our God is our refuge, our fortress. At sa Kanya lamang po talaga tayo ay naglalagak ng tiwala. Hindi sa ating mga trabaho, hindi po sa ating mga bank account, or sa ating mga material na bagay. Hindi kanino man, kundi sa ating Panginoon. Amen? At sa umaga nito po sa ating pong paglapit sa Kanya, sa ating pong pagpupuri at pasasalamat po sa Kanya, nawa po ay huwag po tayo ma-conscious sa ating mga katabi o sa ating paligid. Nawa po ay ating pong maialay ang talagang wagas na papuri na nagagaling po sa ating mga puso. Because He deserves it. Our God deserves the highest praise. Amen? Ayan. Kaya tayo po ngayon muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Let's pray. Yes, Lord, aming mga kasalangit. Ang tunay na Diyos na nagmamahal sa amin, aming Panginoon. Maraming salamat, Lord, for this another opportunity, Panginoon. Kami po ay talagang makakapanambahan sa iyo, Panginoon. Makakapakinig ng iyong salita, Lord. At talagang makakaawit, Lord, ng mga papuri dahil sa pangalan mo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil we have that confidence, Lord, na lumapit sa iyo through Jesus Christ. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong talagang katapatan sa aking Panginoon. And we pray, Lord, talagang tulungan mo kami, O God, na ma-express namin, Panginoon, ang mga papuri namin, Lord, ang aming mga pagsamba na talagang nalarapat sa iyo lamang, O Lord. And as we sing you today, O God, may you minister to us, O God. May you speak to us, Panginoon. At ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon, na talagang aming may itanghal sa umagang ito, Lord. Give you all the glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Let us be reminded as we sing this song, the amazing grace of our God. He is our fortress, and in Him we can be rested and find peace. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise alone, when my heart is safely undone.
same. Yes, speak to us, oh God. Speak to me, Lord. Servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come. My heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always leading us to save my weakness, covered by your grace, and I am found forever safe. 'Cause you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your grace, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Amen. We are forever safe in the hands of our God through Jesus Christ, our Lord and Savior. Glory to our God. Let us continue to worship our God, for truly He is worthy, and He deserves all the glory, all the honor and praises. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Minsan pa, you are the peace
that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day, for you alone, oh Jesus. Hallelujah. Yes. Ulitin po natin, for you alone. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, we worship you, oh Lord, for you deserve it. You are worthy, oh worthy God. Hallelujah, Lord. Patuloy ka naming itataas, Lord. Papupurihan, pasasalamatan, at sasambahin, O God, because you are worthy, O God. Dahil ikaw ay ang aming Diyos, Panginoon, na tunay na nagmamahal sa amin, O God. Lord, batid mo, Panginoon, kung ano po yung aming mga nararamdaman, kung ano po yung nasa puso namin, at kung ano po yung aming mga nasa isip, O God. At alam ko, Panginoon, nakakatagpuin niyo po ang bawat isa, O God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na aming sasambahin, at patuloy, Panginoon, na kami sa iyo ay magtitiwala, O God. Bagamat hindi po namin nararamdaman, Lord, ang nararamdaman ng aming kapwa, Panginoon, tinataas po rin namin sila sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lamang, Lord, ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan, ng tunay, Lord, na kasiyahan, ng tunay, Panginoon, na comfort, O God, sa bawat isa, Panginoon. Sa pinagdadaanan, Lord, ng aming bansa ngayon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming magiging sandigan, O God. Dahil walang nakakaalam, Lord, kung hanggang kailan ito matatapos. Walang nakakaalam, Panginoon, kung hanggang kailan. Pero batid mo ang lahat, O God. And we will be still, Lord. And we will trust you, Panginoon. Dahil tunay nga, Lord, na maganda ang plano mo sa bawat isa, Lord. At hawak mo, Panginoon, ang aming mga buhay. At tunay nga, Lord, na ikaw ay makapangyarihan. You are sovereign, Lord. And you are in control of everything, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon,
na kumilos ka, Lord, sa aming mga buhay. Patuloy, Lord, na ibuhos mo, Lord, ang iyong pagpapala, ang iyong grasya, Lord, sa amin, Panginoon, ang iyong biyaya at pagmamahal. Dahil kailangan ka namin, Panginoon. Ang buhay namin kung wala ka, Lord, ay walang saysay. And apart from you, Lord, we can do nothing. Kaya we humble ourselves, O God, and we acknowledge, Lord, that we need you, O Lord. Kailangan ka namin, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang manguna sa bawat isa, O God. At patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin at pasasalamatan, O God. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy kang mangusap, Lord, through your word, through your message, Lord, for this morning, Panginoon. And we give you all the glory, all the honor, all the praises, Lord, because you deserve it. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to our God. Good morning po mga brothers and sisters. Sa umagang ito, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung ating pang-apat na beses na tayo po ay magkakaroon ng online or digital na pagdiriwang ng ating banal na hapunan. So sana nga po matapos na itong COVID-19. Pero sa lahat po nangyayari sa aking paligid, hindi pa rin po tayo mapigilan upang tayo po ay magdiwang nitong gawain ito. So sana po sa umagang ito, handa na yung ating mga elemento, yung pong ating inumin at yung pong ating tinapay. At muli po, habang binabasa ko yung mga susunod na talata, sana po ay ating pong unawain yung pong dahilan at yung pong mga paglilinaw po kung bakit po natin ginagawa itong gawain ito. Ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Isasagawa natin ito bilang pagunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat na isagawa ito na may pagdiriwang at ipagpatuloy ito hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating natanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagpamuhi ng Diyos laban sa kasalanan. Sa dalisay niyang dugo na napatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo, ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kakatulan sa kanyang sarili. Yan po ay nasa 1 Korinto 11:29. Kaya't isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inayayahan ko kayo ngayon na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ng ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran ng kanyang ginawad sa atin. At kung ikaw naman ay nanonood at nakakarinig ito sa unang pagkakataon, inayayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. So tayo po'y magkaroon ng personal na panalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Sandaling ito po, ating pong kunin ang tinapay. Sabi po sa 1 Korinto
11, 23 hanggang 24. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na binigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagparapara sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Ama, sa oras na ito, hawak po namin Panginoon ang tinapay, Lord, na sumusimbol sa iyong katawan. Kami po ay nagpupuli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, at dahil dito kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Dalayan ko po ito sa ngalan ni Jesus. Atin po nagkapi ng tinapay. Atin po kunin ang ating inumin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Huli, Ama, sa oras na ito, hawak po namin ang inumin, Lord, na sumisimbolo ng inyong dugo. Yung dugo, Panginoon, na talaga naglinis sa aming mga kasalanan. Dahil dito, Lord, kami po ay nagpupurit ng papasalamat at pinaalala ko po namin at lahat ng iyong ginawa sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Sama-sama po natin inumin. Ito pong ating inumin. Sinasabi po sa unang Korinto, 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Magandang araw po, Blessed Church. Para po sa ating scripture reading, buksan niyo po ang inyong mga Bibles sa Habakkuk chapter 3, verses 16 to 19. Again, Habakkuk chapter 3, verses 16 to 19. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang taktang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin ang mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Dinadakila ka po namin, itinataas po ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muling makapakinig ng iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagliligtas, sa iyong pangangalaga, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga pangangailangan. Sa araw na ito, tutugunin mo ang pinakamaigting naming pangangailangan, ang pinakamahalaga naming pangangailangan, Panginoon, na makapakinig mula sa iyong salita. Hindi mo po kami bibiguin at kami po ay gagabayan ninyo upang kami makaunawa at matuto. Nagpapasako po kami sa inyong kalooban at sa inyong pagnanais na kami baguhin. Itinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahigit sa 2 buwan na po ang nakakalipas simula po nang magpanukala ang gobyerno ng community quarantine. At dahil po dito, humarap tayo sa mga malalaking adjustments. Marami po tayong mga kinaugalian na kinailangan nating tagpasin sa ngalan po ng kalusugan. Isinantabi na rin po natin ang kasiyahang dulot ng paggala. Nasakripisyo din po ang mga nakasanayan nating gawi tulad po ng pagmamano, ng pag-high five, at saka pag-group hug. Naging bahagi na rin po ng mga OOTD natin or outfit of the day ang face mask, protective glasses,
at saka yung mga quarantine passes na kadalasan po ay ginagawang pendant. Naging necessity na rin po ang kaalaman tungkol sa computer, internet, softwares, at iba pang kagamitan na kinakailangan po para sa pakikipag-communicate. Hindi katakataka na marami po sa mga ito ang mananatili na po ng pangmatagalan sa sistema ng ating mga pamumuhay. Embracing the new normal, sabi nga po ng marami. Pero bilang mga Kristiyano, hindi lang po new normal ang kailangan nating i-embrace. We are also urged in Scripture to embrace the will of God in confidence. Our God tells us through the prophet Habakkuk, "The righteous shall live by faith." We see that in Habakkuk chapter 2, verse 4. Pag-aaralan po natin ngayon ang tatlong pahayag ni Habakkuk na sumasalamin sa uri ng pananampalatayang tinataglay niya. Our focus is on Habakkuk chapter 3 verses 16 to 19, and this sermon is entitled Faith Confessions. May dalawang kahulugan po ang pangalan ni Habakkuk. It means to wrestle, o sa Tagalog po, makipambuno. At the same time, it also means to embrace, yumakap. Before Habakkuk embraced the will of God, he first had to wrestle with it. Ang totoo po niyan, hindi sa Faith Confessions nagsimula ang Book of Habakkuk. The early chapter is about confessions of doubt. Napagdudahan po ni Habakkuk ang malasakit ng Panginoon sa kanyang bayan. He sees violence, iniquity, destruction, conflict, injustice. He sees too much wickedness in the nation, so he prayed about it. But he feels like God doesn't care. Nagtataka po siya kung bakit parang walang ginagawa ang Diyos. Lubog sa spiritual crisis ang kanyang bayan, pero bakit parang walang pakialam ang Panginoon? Tulad po ng mga karaniwang nararanasan natin, sinubok ng mga pangyayari sa paligid ang pagkakilala ni Habakkuk sa Diyos. He has mistakenly interpreted God in the basis of circumstances. Hindi rin naman po hinayaan ng Diyos na manatiling nagdududa si Habakkuk. He graciously answered the prophet's questions. Pinabulaanan niya po ang akusasyon na wala siyang pakialam at ginagawa. Ang totoo, patuloy na nananawagan ang Diyos sa bayang Israel na manumbalik sa Kanya. Gumamit siya ng iba't ibang kaparaanan tulad ng mga propeta, kalamidad, at mga mananakop para magsilbing babala at panggising. Kaya lang po nanatiling matigas ang ulo ng Israel, pero hindi po ito sapat para sukuan sila ng Panginoon. Habakkuk was made aware that God is preparing the nation to be disciplined. Hindi ipinagkait ng Diyos kay Habakkuk ang detalye tungkol dito. Nalaman po ni Habakkuk na ipapasailalim ng Diyos ang Israel sa malupit na bayan ng Babylonia. At sa paglusob nito, marami sa kanila ang mamamatay. Mawawasak ng todo ang kanilang lupain at gigibain ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Kaakibat nito, dadalhin sa Babylonia ang ilan sa kanyang mga kababayan upang maging mga alipin. Pero sa kabila ng mga paghihirap na ito, pananatilihin ng Diyos ang kanilang lahi. Manunumbalik ang sigla ng kanilang mga pananalig at bibigyang hustisya ng Diyos ang kanilang mga sinapit sa kamay ng Babylonia. Ito po ang plano ng Diyos at katugunan na rin sa panalangin ni Habakkuk. Malamang naisip po ni Habakkuk, sana hindi na lang ako nag-pray. Sana hindi ko na lang nalaman ito. Lord, ang saklap naman ng answered prayer ko. Naalala ko po yung lyrics ng isang kanta na ginawa po ni Laura Story. Ang pamagat po ay Blessings. Ang sabi po sa kanta, what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Alam niyo po kung na-compose ito sa panahon ni Habakkuk, malamang naging favorite song niya yan. Ipinakita rin po ng Diyos kay Prophet Jeremiah ang mga nakita ni Habakkuk. So hindi lang po siya ang nakaalam nito. He prophesied that Israelites will be in exile for 70 years.
Pero pagkatapos po nito, alam din ni Jeremiah at nakita niya na magbabalik sa Juda ang kanilang mga nalalabing angkan. Itatayong muli ang templo at itatatag silang muli bilang isang bansa. Nakatala po ito sa Book of Jeremiah, chapters 25 and 29. In the end, Habakkuk lived out the other definition of his name. He did not only wrestle, but also embraced God's will. The prophet realized that we should not interpret God in the basis of our circumstances. Instead, we must interpret our circumstances in the basis of who God is. Dahil dito, nakataspo sa puso ni Habakkuk ang tatlong mahahalagang pahayag. And we call this confessions of faith. Una po ang sabi niya, I will patiently wait on God. We see this in verse 16. I heard and trembled within. My lips quivered at the sound. Decay entered my bones. I trembled where I stood. Yet I must wait patiently for the day of distress to come upon the people who invade us. Hindi nagawang itago ni Habakkuk ang totoo niyang nararamdaman. Inamin niya na nanginig siya sa takot dahil sa mga narinig. Sino ba naman po ang hindi matatakot? Kung ipakita ba sa iyo ng Diyos ang mga paghihirap na mararanasan mo, gagaan ba ang pakiramdam mo? Malamang hindi. Tulad ni Habakkuk, malamang makaramdam din tayo ng sagad to the bones na takot. He was trembling in fear. Para kang nagpa-check up sa doktor, tapos ang sabi sa iyo, hindi na maganda ang resulta ng mga laboratory tests mo, meron kaming nakita. Pero may remedyo pa naman. Kailangan ka lang maoperahan sa lalong madaling panahon. May tatanggalin lang tayo sa loob. Malaki-laki nga lang ang gastusin. Makaka-recover ka rin naman matapos ng ilang buwan. Masakit, magastos, matagal na paghihintay bago makarecover. Pero kalaunan, dahil naniniwala ka sa expert na nakausap mo, susuungin mo pa rin ang nakakatakot na proseso. Habakkuk, despite his fears, was still able to confess, I must wait patiently for the day of distress. He knows that they will have to go through a difficult and painful experience. Yet he also understands that God is with them during the process. Tiniyak ng Diyos kay Habakkuk na mayroon siyang ginagawa at ito ay kamangha-mangha. Sa Habakkuk chapter 1 verse 5, ang sabi, look at the nations and observe. Be utterly astounded, for I am doing a work in your days that you would never believe even if someone told you. God promised healing, restoration for the land. God spoke about better days for Israel, but the path towards that will be difficult. Hindi rin po ito lingid kay Prophet Jeremiah. Kaya nga po nasabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. At marami po sa atin, favorite yan, hindi po ba? Yakap na yakap natin ang talatang ito because it speaks of a positive tomorrow. Pero maraming hindi nakakaalam na ipinahayag ito ni Jeremiah sa konteksto ng Babylonian invasion. What Jeremiah truly meant is that the Israelites will go through temporary hardships and troubles. Yet, after that, comes restoration. Our suffering is not meant to destroy us, but to transform us. Every hardship that comes our way is designed to make us better people. Nasa operating room ka ba ngayon ng buhay mo? Hindi mo kailangan maintindihan ng buong buo ang proseso. Kailangan mo lang manahan sa katotohanan na ang Diyos ay eksperto sa kanyang ginagawa. He is perfect in wisdom and knowledge. He also perfectly cares for you as your loving Father. Ang pangalawang pahayag po ni Habakkuk, I will rejoice in God. We see this in verses 17 to 18. Though the fig tree does not bud and no fruits is on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though the sheep are cut off from the fold, and no cattle are in the stalls, yet I will exalt in the Lord.
I will rejoice in the God of my salvation. Aware po si Habakuk na masasaid ang lahat ng bagay na pinahahalagahan nila bago matapos ang mapangwasak na paglusob ng Babylon. Ang fig o igos ay isa po sa mga pangunahing agricultural products ng Israel. Ginagamit po ito bilang pagkain at saka ginagamit din po ito sa mga medicinal purposes. Kabilang din ang ubas, olibo, trigo, tupa, kambing at baka sa mga pinagkukunan po nila ng kabuhayan. Alam po ni Habakuk na wawasakin ang kanilang mga gusali at dudurugin ang kanilang templo. The Babylonians will be taking away from them everything that they value. Despite this knowledge, Habakuk says, I will rejoice. Pero paano ka naman magre-rejoice sa ilalim ng pangit na pangyayari? Anong katuwaan po ang dulot ng pagkawasak ng bayan, ng pagpanaw ng mga mahal sa buhay, ng pagkawala ng kabuhayan, ng pagkawala ng tahanan? We know how to rejoice during convenient times, but how do we rejoice in sufferings? Hindi ba't napakadali pong sumigaw ng God is good kapag maganda ang daloy ng ginhawa? Many of us believe that God is good, but not everyone believes that He is good all the time. Para po sa iba, God is good kung hayahay ang kanilang buhay. Isang Tagalog gospel song naman po ang naisip ko tungkol dito. Ang sabi po ng awit, kung sakaling ang araw kaya ay di na sumikat at itong ulan kaya ay tumila na sa pagpatak. Ang dulot nitong biyaya at gandang nagagawa, hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo nataglay at mga mahal sa buhay ang sayo ay mawalay. Kung lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap, masasabi mo kayang Diyos salamat? Brothers and sisters, God's goodness is not about our own convenience. Everything that He does is good because all of it leads to His glory, even if it involves our sufferings. Sa 1 Peter 4, verses 12 to 13, ito po ang sabi, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Mananatili po ang galak ni Habakuk, hindi dahil sa mga bagay na nakatakdang mawala sa kanila bilang isang bayan, kundi dahil sa kung anong mananatili. Kasi po, maaaring maagaw ang lahat sa atin. Maaaring maagaw lahat ng tinatangkilik ni Habakuk sa kanyang buhay. Ngunit hindi po mawawala ang presensya ng Diyos. And for that, he can rejoice. He can rejoice even in his sufferings. Sa parehong kaisipan, sinabi po ni Asaph sa Psalm 73 verse 25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupay aking kailangan. Nakikiisa rin po sa ganitong prinsipyo si Apostol Pablo. Sabi niya po sa isang sikat na talata, Romans 8:28, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila ng mga umiibig sa Diyos. Sa kanila ng mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Sabi po ni G. Campbell Morgan, our joy is in proportion to our trusts. Our trust is in proportion to our knowledge of God. Pangatlong pahayag, I will depend on God. Yan po ang sinabi ni Habakuk sa verse 19. God the Lord is my strength. He makes my feet like those of a deer. He makes me walk upon the heights. Sa bahaging ito, ikinumpara po ni Habakuk ang kanyang sarili sa isang usa. Karaniwan po sa kanila ang habulin ng mga leon, tigre at kung ano-ano pang mababangis na hayop. Pagkain po ang turing sa mga usa pagdating sa kagubatan. Palagi po silang hinahunting. At may mga pagkakataon po na hindi sila pinapalad at nagiging merienda ng iba't ibang hayop. Pero kahanga-hanga po
ang paraan ng kanilang pagtakbo. Bukod sa kamanghamanghang tulin, kapansin-pansin din po kung gaano ka-stable at ka-precise ang kanilang mga hakbang. At kaya po nilang umakyat sa mga matataas na batuhan at para bang hindi napapagod. If you remember, inamin po ni Habakuk ang pagkakaroon ng matinding takot sa mga nakatakdang maganap. Pero dahil alam niya na kasama niya ang Diyos sa anumang uri ng sitwasyon, he can be as sure-footed like a deer. Kaya mula po sa panginginig ng kanyang tuhod, naging kalmado si Habakuk na parang isang usa. Isa po ito sa mga ibinubunga ng pagsubok sa buhay natin. Sa pamamagitan po ng mga mahihirap na tagpo sa ating buhay, natutuklasan po natin na meron pala tayong mga kakayahan. Kaya po pala nating magpatalon-talon sa batuhan. Ito rin po ang nasa isipan ni David nang pinagtangkaan ni King Saul ang kanyang buhay. We see this in Psalm 18, verses 32 to 33. Ang sabi po, "It is God who arms me with strength and makes my way clear. He makes my feet like those of a deer and stations me upon the heights." Kapatid, your problems are not meant to trample you, but to push you to the heights. Difficulties push us to the heights of our utmost dependence to the Lord. Tandaan po natin na hindi palaging kaibigan ang sarap ng buhay. May mga tao pong tumalikod sa Diyos dahil sa tagumpay o kayamanan. Pero marami din naman ang nagsiyakap sa Diyos sa panahon ng krisis. Ipinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Habakuk kung ano ang totoong ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Faith is not about positive thinking, na puro magagandang bagay lang ang mangyayari sa buhay mo. Faith is about accepting God's plan, even if it involves hardships. Faith is about finding joy amidst trials. Faith is about depending fully on God, even if we don't completely understand. Bilang mga anak ng Diyos, ang tagumpay natin ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng ganap na pagkakaunawa, kundi sa ganap na pagtitiwala. Are you still wrestling with God? Kapatid, maybe it's about time to embrace His will and trust Him as you go through the painful process. Have you been interpreting God based on your circumstances? Maybe it's time to look at our circumstances in the basis of who God is, as He revealed Himself in Scripture. We know from the Bible that He is the King who reigns forever in perfect wisdom and knowledge. He is the all-powerful God who created the heavens and the earth. Yet, He is also your Father, your Savior, your teacher. Tandaan mo rin, kapatid, na lahat ng ating mga pagdurusa ay pansamantala lamang. Ipinaghahanda tayo ni Jesus ng tahanan kung saan makakasama natin siya sa habang panahon. It will be our eternal place of comfort. And He made it possible through His death on the cross. At this point, we are not home yet. So until then, dadanas po tayo ng mga paghihirap sa mundong ito. Pero tandaan mo rin, hindi ka kailanman haharap sa mga hamon ng buhay ng nag-iisa. Tumugon po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na Ikaw ay nangusap sa amin. Salamat po, Panginoon, sa comfort na daladala po ng iyong salita. Salamat po dahil binuksan niyo kami sa katotohanan ng realidad ng buhay, na kami po ay hindi exempted sa mga pasakit, sa mga sufferings, sa mga hardships, Lord. In fact, Lord God, we face a lot of problems. In fact, we are in a crisis right now. Sa kabila ng katotohanan na kami po ay anak mo, kami po ay nagdaranas ng mga pagdurusang kagaya nito. Pero salamat po, dahil sa kabila ng krisis na ito, Panginoon, at mga problemang kinakaharap namin individually, hindi po nababago ang katotohanan na ang lakas namin ay nagmumula sa iyo. Ang karunungan namin ay nagmumula sa iyo.
at ang iyong presensya ay sumasa amin sa lahat ng dako, sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo po kami na tanggapin ang iyong kalooban, bagamat hindi namin itong lubos na nauunawaan. Nagtitiwala po kami sa iyong perpektong karunungan at sa iyong perpektong pagmamahal na iginagawad sa amin. Kami po ay mananahan sa katotohanan na ang lahat ng nais mo ay para sa aming ikabubuti at para sa iyong kalwalhatian. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo po kami binibigo, patuloy mo po kaming pinapalakas at tinuturuan kung paanong humarap sa mga hamon ng buhay. Ang aming mga tagumpay, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo dahil ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Sa iyo po ang aming papuri at pasasalamat. Sa iyo po ang pagtakila sa pangalan ni Jesus. Amen. The dark tried to hide you and steal you away. Death tried to keep you inside of the grave. The enemy fought you, he tried but he lost. You cannot be stopped. When we cried for freedom, you tore down the walls. The weight of our burdens, you carried it all. Our fears and our failures hung dead on the cross. You cannot be stopped. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus was giant over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. We stand on your victory, we shatter your praise. Miracle maker, you're mighty to save. Awesome in power, relentless in love. You cannot be stopped. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing. There is nothing. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing. There is nothing. Oh, there's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing. Nothing. Mover of mountains,
po ninyo ang inyong mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap sa pagpapalang hatid ng Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.